Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre panibagong update na naman po tayo. Panibagong mga kaganapan po kina Alden Richards at kay Maine Polkerson. Nakakatuwa lang po mga kaaldab na sobrang blooming ngayon ni Mrs. Polkerson dahil halatang halata mo na talagang mayroon siyang aatinan. Ito sa mga hindi po nakakaalam, sa mga taong bitter po sa akin, madalas po si Alden o si Mina sa backstage lang po yan. Hindi po yan nagpapakita. Lalo na nga po kapag alam niyang maraming mata na nagbabantay at umaaligid po sa kanya. Di po ba? Kaya po yung kanta na Through the Years talagang napaiyak si Alden Richards. Marami nakaka-relate yan mga kaaldab ba? Hindi lang ako, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi buong fandom. Nakita nyo naman po yung reaksyon ni Alden Richards. Yung mga matatagal na masasabi natin na gumawa pa ng kanta, karamihan doon mga mamis. Oops, issue na naman yan. Mr. Destiny, ikaw mahilig kang maghalin tulad sa fandom mo. Nire-remind ko lang po at gusto ko lang pong ipabati na umaayon pa rin po sa amin ang panahon. Saksi po yung mga ebidensya at resibo. Pero hindi ako namimilit. Masabi ko nga po sa inyo, itong channel ni Mr. Destiny talaga naman pong kumbaga patas. Although marami kong kritiko, hindi naman nawawala yun. Diba ba? Kaya ko lang po paulit-ulit sinasabi sa inyo para aware din po kayo na kumbaga akala nyo si Mr. Destiny okay lang sa pag-upload. Napakahirap din po. Bawat upload mo talagang pambabash ang aabutin mo. Pero nakita nyo, matatag pa rin po ako. Ang pinupunto ko, ang ibig kong sabihin, kung gaano po katatag sina Alden Richards at si Maine Polkerson, maging matatag din po kayo. Kung gaano katapang ni na Alden at ni Mengay na ipaglaban pa rin po, ganun din po sana kayo. Although marami po kasing Aldab Nation ang bumibitiw na raw, yung iba sumuko na, yung iba tinanggap na yung ganito ganyan. Hindi ko alam mga kaaldab kung totoo ha. Hindi ko alam kung yung mga taong nagsabi niyan legit. Hindi po ba? Pwede nila kasing gamitin yan para lang mabawasan yung sumusuporta sa Aldab Nation. Gusto rin kasi nila yan para kahit papaano mawala ang tiwala ng fandom kay Mr. Destiny. Yung tipong mawalan na ako ng pag-asa, yung tipong kukunti na lang yung sumusuporta sa akin. Sabi ko nga po sa inyo kahit 10 na lang Diba ba? Basta ang importante masaya po ako sa ginagawa ko. Marami pong nagmamahal sa akin. Di po ba? Lalo na po sila Ma'am June, sila Ma'am Iggy, at iba pang Aldab Nation na talaga naman pong sumusuporta at nagmamahal. Kaya ang sabi ko sa inyo, relax lang po kayo mga mamis, mga titas, mga senyor. Kasi nasa likod ko rin naman po yung mga mamis na talagang nagmamahal kina Alden at kay Mengay. Although sinasabi nila mahirap kumuha ng ebidensya at resibo para lalo natin mapatunayan, sa akin sapat na yun Sapat na nasabihin nila na Mr. Destiny, nasa Bulacan sina Alden at si Maine ngayon, masaya sila. Di po ba? Okay na po yun. Masaya na po ako dun. Ganyan lang naman po kababaw ang kaligayahan ng Aldab Nation. Hindi po ba? Kaya nga itong update natin, talagang ino-honor natin kay Alden. Dahil deserving niya po itong mga ganito. Hindi po ba yung pagtulong,
Nakita nyo naman po na kahit pambabas ang inabot niya, sinasabihan siyang bakla, sinasabihan siyang nanggagamit, di po ba? Na ginamit niya lang si Mengay, ginamit niya si Catherine para sa pansariling interes. Bakit napakarami ng biyaya na dumarating sa kanya? Yung tipong hindi nauubos. Yung tipong kahit maraming tao ang kumbaga nagda-down sa kanya, eto pa rin. Di po ba? Matatag pa rin. O, lalo na po nung sinubukan niya maging direktor. Naku, katakot-takot ng pambabash, pang-iinsulto. Di po ba? Nakisubata pa siya. Kailangan niya pang maraming pagdaanan. No, di po ba? O, sinasabi ko lang po ito kaya nga po nung napasok siya sa mobile pa, abay maraming nagtaas ng kilay. Maraming reaksyon. Maraming komento po ang nakuha po doon ni Alden Richards. Tapos nag-produce siya ng pelikula. Ano sabi mga kaldab? Naku, malulugi yan. Diyan maghihirap si Alden. Lalo na po yung Eraserhead na kinuha niya. Ang laking budget po nun. Pero ang pinakamaganda ro, nasa history na po yung ginawa ni Alden Richards. Although nalugi po siya dun. Talagang marami. Yan po yung sinabi niya sa isang interview na 140 million na nalugi sa kanya ron. Di, totoo yun mga kaldab. Doon po yun sa talent fee na binayad niya sa mga Eraserheads na hindi nga po daw nag-click o hindi nga kumita. Di po ba? Kaya nga po nahuhusgahan si Alden, pero kita nyo naman po, hindi nawawalan si Alden ng pag-asa. Kumbaga pag nadapa siya, bumabangon pa rin po siya. At syempre nakikipaglaban. Lalo na po ngayon na talaga naman po maraming tao ang nagtataas ng kilay. Pero ngayon di na. Po ba? Kasi kahit anong gawin niya kahit gumawa siya ng teleserye, talaga nagbo-boom. Samantalang nasa na yung mga taong sinasabing malakas pag dumidikit sa kanila, sila Catherine, si Sanya, nasan po sila? Pasensya na po mga kaldab, pero sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong opinion at pananaw na nire-respeto naman po yan at ginagalang ni Mr. Destiny. Kung ano man po yung opinion nyo, okay lang po yan, pabor man o hindi, normal lang po sa akin yan. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, may lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.